Hello Team Authentic all over the world! In this episode, samut-saring emotions yung na-feel namin. Kasi si Enzo super excited siya dahil ito yung first time niya sana na ma-experience ito. And then ako naman parang naging reminiscing siya in a way dahil magkaibang experience naman yung na-feel ko this time compare sa unang visit ko noong 2022. Pero yung educational, masaya at maganda naming tour, nauwi siya sa hindi namin inaasahang pangyayari. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hello! Another travel vlog here in Siem Reap. And this time, magdi-day tour na tayo. Actually, half-day tour. Magkakampong Phluk tayo. Hindi namin alam kung tama yung pronunciation, guys. Ay! Bumpy ride agad. So, inabail lang namin siya mismo dito sa ating hostel. Sasabihin namin sa inyo mamaya kung magkano. Sumakay tayo ng tuk-tuk dahil ihahatid daw tayo sa bus kung saan tayo sasakay. Joint tour tayo, guys. Nasa tuk-tuk na tayo. Actually, malapit lang naman. Pwede naman siyang lakarin, pero kasama na to sa binayaran namin. Grabe. It's a bumpy ride. Ayan, palabas na tayo ng main road. And I guess, eto na yung aming bus. Ayan. Hi! So tara na, guys. Enzo may baon, no? Pakita may baon mo, bes. Very Pinoy. Very Pinoy. 2 p.m. ang simula. Okay. So tara, let's. Wag sa likod na ng konti. Dito na lang. Dito. Yan, dyan lang. So, dito tayo sa unahan, guys. So, nandito na tayo, maghintay na lang tayo. As expected, puro foreigners na naman yung mga kasama natin. Na-experience ko na siya before. Actually, pareho. Na-experience ko na yung Angkor Wat at saka ito. Tapos pinapili ko si Enzo. Ano ba yung mas gusto niyang experience? Ang pinili niya ay Yung Kampong Phluk. Kampong Phluk. Ito. Oo. And tama naman yung naging decision niya kasi guys, At saka, ang mahal ng Angkor Wat. hindi, tsaka based kasi doon sa last video namin na ginawa, guys. Mas nagustuhan ko yung, ano to? Phluk. Kampong Phluk. Kampong Phluk, yun. Oo, kasi nga, siguro pareho kami hindi masyadong mahilig sa history. So ako nagawa ko na rin naman yun. So hindi nyo pa napapanood yung Angkor Wat ko, ilalagay ko ulit yung link sa ibaba. Marami na akong video nagawa, guys. Kaya lang dati hindi napapansin. Ciao! Taray promotion. Oo, promotion. So ito na lang ulit yung gagawin namin kasi ito yung mas gusto niyang ma-experience. And mas safe to. Kasi hindi kami masyadong mag-history. Charot! If I'm not mistaken, mga 1 hour yung magiging travel time natin. Pick up. I would like to let you guys know about a time from here to the local village. We spend the time like 45 minutes or 1 hour. Did you already know about the name of the village that you guys got to visit today? No. So the name of the village that you guys got to visit today, we call it Kampong Phluk. But you guys already know about the season, right? We're starting the rainy season now. So the water not yet to come back. When we visit to see the local village, we have to walk. Visit to see the local people like 40 minutes or 1 hour. Basta, dito na tayo bibili ng ticket. Or I mean, kasama na to sa binayaran natin. And then, pwede na dito mag-CR. Tapos, i-explain daw na ating tour guide kung ano itsura ng Kampong Phluk kapag dry season and then kapag tag-ulan. From October. But now we're starting rainy seasons, so the water they take time to come it back. So not just the waters come back. So this is the road that we have to driving the bus to go visit up local people. We need to stop the bus here and then walking around up this area 40 minutes or 1 hour. And then we also straight into the river. This river, we also have a little bit of water, but not too deep, just 1 meter or 1.5 meter. So the big boat cannot drive. We're just driving only a little boat, just 2 or 3 people, we can drive the boat along the river. But our group is max people, so we cannot take a little boat, we have to take a big boat. And then my group today, we have 32 people, but I complete for 2 bus. And then I use 2 guys. Yeah, when we ride to the lake,
we join the boat together. But in the boat we have 2 floors. If you guys want to go on top roof, you also go on top roofs. But it's very interesting. It's not you when we're driving on the river down to the big lake. It's nice to take some picture. Ganito nga pala usually yung lupa dito sa Cambodia, sa Siem Reap. Talagang pula talaga siya. So kapag umulan talaga, grabe, as in putik na putik talaga yung kalalabasan niya. Katulad nito. Ayan. So ganyan yung kalalabasan kapag umulan, as in super putik talaga. See, many local people fish. But the fish when they already catch, they don't sell. They don't sell. So they need to keep for the family. They need to keep for the family. Yeah. Oh my gosh, guys, parang reminiscing pala mangyayari sa akin sa tour na to. Ito yung mga dinaanan namin before na nakabangka kami. And now, lahat sila nasa lupa pa. So ibig sabihin talaga palang natutuyo din yung tubig dito. Ayan. Ito, lahat to nakalubog to nung una kong punta. And then now, makikita nyo talaga sila. Kasi ang taas pala nilang bahay. Grabe pala yung tubig talaga dito. After talaga nung rainy season. So saktong-sakto yung punta ko before, October daw talaga. Lumulubog daw talaga tong buong community na to. Ganun pala siya. Diyos ko. Tapos ngayon naman ang nakikita ko, nakaangat siya. So at least, ang kaibahan sa nag-experience ko now, parang na-experience ko siya pareho or nakita ko siya pareho. Look on the right side. This is the high school. Yeah, that's the high school. Yeah, place. Yeah. Grabe. Yeah. Lahat to before, lubog to This is talaga not sa just the waters tubig. come back. You see all the boat. Looks the boat Ngayon, on the left tignan nyo side. naman. Is a boat on the ground. Yeah. Every Lahat talaga, family stay on nakaangat this sila lake. sa tubig. They have their own boat. Yeah. Yeah. Guys, baba na tayo. Grabe, nung pakiramdam ko. Kasi lahat ito before, nakalutang lahat to sa tubig. And then now, nandito sila ngayon. Talagang walang katubig-tubig. Tapos naging parang ano lang talaga siya, naging normal na community. But before talagang grabe yung pagka-amaze ko sa kanya. Kasi nga, hindi ko ma-imagine kung paano sila nabubuhay na nasa tubig sila. So ito siya ngayon, as in normal na community siya. House, that is a floating house. You see? The bottle of water. Look. Ito guys, so look, This is Kampong Kluk. tignan nyo naman. The people stay Ganitong around this area. kataas yung hagdan nila. Pero nilulubog yan guys. 5,000 people stay on this. And then lahat sila, meron silang You know why bangka. so many people stay on And this then, lake? meron din ganito daw na bahay. Around of this lake, they don't have to Yung pay meron mga anything container for na the ganyan. to run anything. Yan naman, moving house They are yan. living for free. Ito, yung nandito, And then the nakastay people lang stay siya on this dito. lake, they're running business Pero yung from their ganitong offices. bahay, They also as have in the business gumagalaw from the siya. tourists come to visit. So inilalagay daw yan sa 100% of bangka. people stay on this I lake. can't imagine You see na why ito that pala place yung is mga much smoking? nakita ko before. This is the smoking fish. Kasi ibang-iba talaga siya. Ibang-iba yung vibe niya ngayon kaysa kapag puro tubig yung nandito. So guys, ito pala nilalakaran namin. And then yung makikita ninyo, yung sa mga clips na ikiklips ko, yung mga nakikita nyo, freshwater lake pala to, guys. Pero hindi naman siya ganun kalinis tignan kung makikita nyo siya in person. Dito pala yung small boat. Kasi from big boat, hindi na kasi rito nakakapasok yung big boat before. So kailangan namin mag-small boat and then isasagwan siya. Ito pala yung mga dinaanan namin before. So freshwater lake daw pala yun, guys. And then, nag-start yung tour namin that time, mangrove. So may mangrove before, so ngayon wala. So yun nga pala guys ha, kaya mababait din yung mga locals dito. Okay sa kanila na may nagtutour kasi free pala silang nakatira dito. Oo. May school, May hospital, may mga basta lahat ng gastos nito guys, sagot ng gobyerno. Yes, pati kuryente. And ito pa guys,
pwede magpa-picture sa kanila kasi nga 35% ng binabayad nating tickets na pupunta sa kanila. Yes, so 35% na share sa kanila na pupunta. So kaya sila rito pinatira. So syempre para ako lang pakiramdam ko syempre kasi tourist spot na rin to eh. So syempre the fact na nandito sila, kumbaga buhay pa rin yung tourism. Kasi imagine niyo kung wala na rito nakatira, di wala na tayong papasyalan ngayon Sino dito. pupuntahan dito? Yes, so ang galing din naman talaga, 'di ba? So bilang kapalit nun, titira sila dito ng free yun. Ganun. Kumbaga, sa ibang mga tourist spot, 'di ba, ang pinupuntahan, 'di ba, yung lugar, yung yung mga nature dito, ang Yes. pinupuntahan sila. Yes. Sila ang tourist spot dito guys sa Cambodia. Oo, kasi imagine niyo naman, kahit naman makakita tayo ng mga floating houses, kung wala naman nakatira, hindi naman natin mafe-feel na iba siya. Ang kaibahan kasi dito, naging community kasi yung floating villages, kaya siya tinawag na village. So naging floating village kasi siya. So kaya siya naging kakaiba. Let's try to know why they smoke the fish. To last longer, preserve. Yes, the longer, and then when you smoke already, that fish already dry. Mm. And then it's good when you cook something to eat, you can take the meat kilogram, only 1,500 real or 2,000 real for 1 kilo. When they smoking already, they selling one bag of this, 2,000 real. In this lake. But when you're selling to the people on the city, selling back to the people on the city, one bag of this, 3,000 or 4,000 real. Sanay na sanay sila na para silang tourist spot talaga. Ayan, pinapakita talaga kung anong ginagawa nila, ganyan. So, di ba? Ayan ang panahon ngayon. Grabe yung panahon dito. Alam nyo guys, para kaming bumalik sa panahon ng giyera. Ganun yung pakiramdam ko. Parang ang luma. At saka nakakadagdag kasi ng ibang feelings yung lupa. Oo. Tapos yung lupa nga, nakikita nyo naman. Di ba sa inyo, ma-red-red siya. Pero baligtad guys yung mga nasa community, mas gusto daw nila na may tubig dito. Kasi kapag pala ganito, kailangan pa nilang mangisda sa malayo. Tapos ang kikitain lang nila daily, $10 to $15 kapag walang tubig pagka walang tubig. Pero kapag pala may tubig, kayang kumita ng isang mangingisda ng $80 to $90. So kaya sila parang malungkot pa sila yan na ganito. 'Di ba? Sanay talaga sila na may tubig dito, mas gusto nila 'yon kaysa yung ganitong tuyo. Kasi nga, yun nga, kapag ganito kasing tuyo, kailangan pa nila lumayo para mangisda. And then kailangan pa nilang maghanap buhay ng iba pa. Here's the pagoda. Nakita ko rin itong pagodang to guys, doon nagbabangka kami. So ito pala itsura niya sa malapitan. Kasi before, hindi naman kami rito huminto. Ganda niya rin, in fairness, di ba? Kompleto talaga dito. Meron pang pagoda. And then may Buddha dun sa loob. So at least, best, mararanasan mo rin palang magbangka. Akala natin hindi na tayo mamamangka. Kung nga kayo nag-iba ng in-explain sa atin, nabila ako na lang kasi ano ba naman yan? Ito pala Excited pa naman ako dito, tapos hindi ko mararanasan mamangka. Meron din pala kahit pala ganito. Pinahinto muna kami kanina guys. Kasi baka nga daw bumigay etong pinakatulay. So magbabangka din pala kami. Pero ang hindi na namin alam kung saan na kami dadalhin. Kasi nga naiiba yung route kapag tag-ulan at saka hindi tag-ulan. So let's go. Let's experience this. Yeah, you want to go up, you will go, but let's see about rains. Okay, thank you. Ayan, baka sakali, kapag umandar tong bangkang to, maramdaman na na-enjoy yung naramdaman ko before. Exciting, di ba? Ngayon, hindi pa niya masyadong nararamdaman. Kasi parang nanulungkot ako no boy, ang layo-layo nung nakita ko sa video ni Mel from before, itong nakikita ko ngayon. Oo, kasi ngayon para kami nag-walking tour. Before, talagang nasa bangka kami the whole time. So, the best month talaga daw pumunta rito ay October. October kasi ako pumunta. And now, it's July. So, kumbaga siguro, nag-iipon pa lang ng tubig. Ito yung mga small boats, guys, na sinasakyan nila kapag namamangka sila at nangingisda. Grabe guys, biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Ano nakikita niyo sa TV screen ninyo? Diba? Para tayong bumalik sa nakaraan. Parang ganito yung mga 1980s, 1970s. Naka-add pa ng vibe yung ulan. Guys, nakikita niyo ba kung gaano kataas yan? Di ba may second floor sila? Pero ito kasi,
lahat yan, lubog yan sa tubig kapag ka-October. Lahat ng merong mga hagdan na yan na nasa baba, lubog yan ng tubig. Mga small boats, ito yung ginagamit sa pangingisda. Ito, nakita ko na rin to. Ito yung Catholic Church. Pero dati, lubog yan, guys. As in, lubog na lubog. Pero ngayon, hindi, oh. Diba? So, dati, kung nung pumunta ako dito, nakalubog itong lugar na to sa tubig. Ngayon naman, kami yung nababasa ng tubig. Gabi din yung ulan mo. Gabi ulan, ayaw din pa. Ngayon naman, pinagandaan pa naman namin yung damit namin. Oh. Damit niya. Outfit check. Diba? Pinagandaan pa naman namin yung damit namin. Pumolo kami ng colorful. Kaya, At inulan lang pala kami dito. Good thing na lang din talaga guys na buhay talaga yung river nila. Kasi dito talaga sila nangingisda. And then, inuulam nila yan. Yung matitira, yan naman yung ibibenta nila kahit doon sa may Siem Reap. Ito na yung mga floating restaurants. Ayan, yung mga nakikita niyo, mga floating restaurants yan. Ito pa. Ayan, mga floating restaurants na yan guys. So for sure hinto tayo sa isa sa mga yan. Yes, may mga design din yan for photoshoot. Pababa na tayo ng boat papunta sa restaurant. Grabe, ang lakas ng hangin at saka ng alon. Hindi kami makadaong. Ayan, pinagtutulungan na nila. Ay! Diyos ko si ate, naloka ako. Ayan, ingat tayo. Ibig sabihin madulas talaga. Diyos ko, ang dami na nagtulong. O, ayan, siguro safe na daw. Tara na. So guys, nandito na tayo sa floating restaurant. So tara guys, papakita namin sa inyo. Nandito talaga kami sa may pinakagitna. And hindi kami makapaniwala, sabi nila, lake daw to. As in lake daw to guys ha. Pero tignan nyo naman, di ba? Para na talaga siyang dagat. Nakita nyo ba yung alon guys? Kung gaano kalalaki yung alon. Ay! Oh! Diyos ko! Imagine niyo kung dito kayo aabutan ng bagyo. And then yung weather now, para talaga siyang bagyo. Ay! Ayun na! Tataraw po lang tayo dito. Guys, meron pa ditong crocodile, oh. Grabe, pinapalaki talaga nila yan. Kaya eto, meron pa ditong baby. Kasi, ginagawa talaga nila yung pagkain. Ibinibenta or iniluluto mismo dito sa restaurant nila. Grabe, kaloka. Sobrang lakas ng ulan. Tapos para pa naman kami nasa may floating island. dapat nag-provide sila kagad ng life vest, no? Feeling ko, pakiramdam nila, safe naman. Oo, sa tagal na nilang na-experience to. So anyways, iba yung feeling now kaysa nung before nung una akong pumunta. Kasi yung una, hindi naman umuulan. So ngayon talagang para kami nasa gitna ng delubyo. Ang feeling mo now, natatakot. Oh, kasi nasa dulo ka, ay nasa gitna kami, guys. And then ganito yung panahon, Diyos ko, parang galit na galit ang langit. And then, yung pinaka-alon, talagang umaabot na doon mismo sa boat. Kaya nakakatakot talaga. Guys, gusto sana namin umorder ng food. Pero look, ito yung mga menu nila. Meron ditong soup snake, fried snake, crocodile, and then frog. Hindi naman sa umaarte ha. Pero sige, umaarte na rin. Charot. Inisip kasi namin, kunyari in-order namin fried pork, pinapalitan kaya yung mantika? Actually, yun yung pag-question natin, di ba? Oo. Okay. And we order tayo ng pork. Ang question kasi doon, yung pork ba, tsaka yung mga buaya, yung frog, isang mantika lang ba yung pinaglulutuan nila iba. or nakahiwalay? Yes. Siyempre, di ba pagka kasi na-imagine ko na yung mantika na ginamit, yung di pinaglutuan ng snake at saka ng palaka at saka ng buhaya. Di ba? Parang yung palang mawawala ka na talaga ng ganang kumain. Siguro nga hindi pa talaga kami sanay sa mga exotic food. At sino ba naman yung sanay? Pero grabe. Diyos ko. Delubyo, guys. Nasa gitna kami ng kawalan. Pakita yan sa kanila. Kaya guys, oh, di ba? Nasa gitna kami ng kawalan. Tapos ganyan kalakas yung ulan. Nakakaloka. Wala na ng kuryente. My gosh.
Hindi na namin naiintindihan kung ano yung mga sinasabi nila. Pero parang lahat ng pagkain pinapa-take out para pinapa-evacuate na. Ayan nga guys, pinapa-evacuate na nga tayo. Kasi hindi na daw talaga makontrol yung lakas ng alon at saka nangangin. Ay, pumapasok na siya. So nakakatakot na siya. Mas safe daw talaga kung nasa boat na lang daw kami at bumalik na mismo doon sa land. So ito na, evacuation na tayo. Lahat ng pagkain pina-take out na para makabalik na tayo lahat doon sa may pinakaminad. Ayan yung alon guys. Pumapasok na talaga. Ang nakakatakot dito yung mabakbak na yung mga tabla. So tara na, let's go. Para mas safe na tayo. Guys, kailangan na daw namin mag-evacuate as in madalian. Kasi grabe, hindi na daw talaga kakayanin na ganun karami yung na ganun karami yung tao doon sa may floating restaurants. And then tingnan nyo kung gaano to nakakatakot tong bangka na. Ayan o. 2 bangka ito guys. Dito kami nakasakay sa isa. Ayan siya. Ganyang kalakas yung alon guys. Ayan. Umaangat talaga siya. Oh my gosh. Nagkakabungguan pa yan oh. Ay! Grabe. Ano ba yan? Oh my gosh. Ano nangyari? Diyos ko, nagsisigawan doon guys. Oh. Sobrang nakakatakot siya. Hindi na kami lahat makasakay ng maayos. Kasi ang lakas ng alon. Yung tinungtungan na namin kanina, bangko. Ay, grabe ang lakas. Ay! Naku, nagbubungguan yung 2 bangka. Ano ba yan? Diyos ko. Ay, nagbubungguan yung 2 bangka. Actually guys, nandun pa lang kami sa baba, nagsasabi na ako kay Mila, sana na tayo, umalis na tayo dito kasi nga yung pag once umaalon yung tubig, yung floor, di ba, nakikita nyo diba, parang natatanggal-tanggal na yung sobrang lakas ng tubig. Ay, grabe yung alon. Oh my gosh. Sobrang nakakahilo. Ang naman ngayon, wala nang masyadong ulan, ang kaso lang yung hangin. Tsaka yung hangin, yes. Grabe. What an adventure. Ito yung mga adventure na hindi naman namin gustong na-experience. Pero wala, ganun talaga. Kapag nagta-travel ka talaga lagi, imposible na hindi ka makaka-experience ng mga ganito. Kasi yan, dami. Ay! Oh my God! Umalis na yung una. Okay. Sorry. Hindi dapat umalis na yung isa. Yung kaya pala yung isang bangka, yung katabi natin bangka, sobrang lakas ng yugyug Wala niya. pa kasing sakay. At saka maliit siya kumpara sa atin. Grabe. Sana makasakay na lahat para makaalis na tayo. Oo, kasi the more kami nagtatagal dito, the more akong kinakabahan, guys. This view. Ayan. Alis na sila. Alis na sila. Diyos ko, walang ibang nangyari kundi magbungguan yung 2 bangka. Ayan ngayon, mas umokay na. Kasi kanina nagbubungguan tayong 2. Hello guys! We're back home! Pasensya na, hindi na kami nakapag-vlog. Siyempre, ang tagal nung recovery namin. Kumbaga parang iniisip pa namin yung mga nangyari. Oo, as in, pinoproseso namin. Ang madalian kasi lahat nung nangyari, in-evacuate kami. Tapos from doon sa bangka, Diyos ko yung bangka namin, muntik nang tumaob. Ang dami kasi talaga nangyari. Pero bago natin yung balikan, so, gusto ko lang sa inyong i-share kung ano yung mga nakita ko before. Kaya gustong bumalik ni Enzo. Kasi nung unang punta ko doon guys, talagang na-amaze talaga ako. Kasi I can't imagine na meron talagang mga community na nakatira talaga sila mismo doon. As in, doon talaga sila nakatira, doon lumaki, doon naghahanap buhay, doon nag-i-school. As in, lahat doon talaga. So, nung pinakita ko yun kay Enzo,
na-amaze siya doon sa story. Na-amaze daw. Kaya sabi ko sa kanya, ay ano, pag once na bumalik tayo ng Cambodia, gusto ko puntahan din natin siya. Kasi ang ganda-ganda niya talaga yung experience. Video pa nga lang yung pinanood niya sa akin. Parang gusto ko na talaga siya ma-experience. Kahapon pa lang, pinapakaramdaman na namin yung weather. Yun yung maganda kapag mahaba yung bakasyon mo, di ba? Hawak mo yung oras mo, kung kailan ka ganito, kung kailan ganyan. Hindi ka tulad na maikli yung oras mo kapag pinlano mo today na yung activities na yon ngayon mo siya gagawin. Ngayon mo siya dapat gawin. So kami, kahapon dapat namin siya gagawin. Tumingin kami ng weather, maulan kahapon, tapos ngayon nang hindi maulan. So nagtanong kami dun sa may reception, and then sabi ng reception, mas maganda nga daw yung weather today kesa kahapon. Uulan daw ng 10 to 12, pero sure na hindi naman sure. I mean, malaking possibility na hindi uulan ng 2 o'clock hanggang 6 p.m. So, kaya nag-go kami. Kaagad kami, nagbayad na kami. So, to be honest naman, ang ganda naman ng weather hanggang doon sa may van. Nakita nyo naman, nakapaglakad pa kami. Pero pagsakay namin ulit ng van, and then yung dadali na kami doon sa may boat. Docking point. Yung sa may docking point, and then doon sa may boat, doon na lumakas yung ulan nung nakasakay na kami ni Enzo. Ay, grabe yung ulan doon. Ang lakas talaga. And then, syempre, inaaliw-aliw na namin sarili namin. Kasi kahit paano naman, nakaka-enjoy naman kasi talaga siya. Kasi hindi siya normal sa nakikita natin. So, si Enzo, okay naman siya. Sabi niya, di ba? Sabi ko sa inyo, ay, mararamdaman na ni Enzo kasi makakasakay na siya ng boat. Tapos ano pa doon, kada umaandar kami ng bangka, sabi ko, ito yung part na nakita ko sa video mo, grabe. Ang iba pala itsura niyo pag walang tubig, no? Parang mas gusto ko talaga yung meron tubig. Sabi niya pa sa akin, at least ngayon ako, nakita ko siya parehas, na-explain ko siya sa'yo ng maayos kung ano yung pinagkaiba niya. Yes, and then for sure, by this time, napanood nyo na rin yung pagkakaiba niya kahit paano para magka-idea kayo. So, yun na nga. So, madali na natin yung kwento. So, pagbaba pa lang, guys, doon sa may floating restaurant. Ay, grabe. Galit na yung alon. As, kung nagsasalita lang yun, malamang nagmumura siya. Galit na galit, hindi kami makababa. Kasi nga, galit na galit talaga yung alon. Ang lakas ng hangin. So, ang tagal namin nakababa. Pagbaba naman namin, order sana kami ng food. O na nga, parang hindi namin bet kasi nga yung mga pagkain. So, mag-ano na lang sana kami, magdi-drinks kami finally. Pero nakikita na namin, hindi na kami pakali. From nakaupo kami, ang tagal naming tumayo muna doon sa ibang lugar. Kasi nakikita na namin na yung floor talaga siya. Pinakiramdaman talaga natin. Yung floor talagang pumapasok na yung tubig, tapos umaangat na yung pinakatabla. So, ang ginawa namin, lumipat kami dun sa may feeling namin pinaka-safe. Bigla naman nag-brown out! Diyos ko! Nung nag-brown out doon, parang doon na, hindi naman nagpanic, pero mararamdaman mo na nag-iba yung vibe ng lahat. At saka yung tour guide natin, pati yung mga tao, yung mga tao doon sa bangka, sa floating restaurant, mga nag-uusap na sila. Yes. Kasi ihingi na talaga. Tapos, bigla ang minadali yung pagbabalot ng pagkain, tinake out lahat ng pagkain, yung hindi pa naluluto, tinake out na. Naningil sila ng mga order. Naningil ng mabilisan, and then, yun nga yung napanood yun na sinakay na. Ikaw, sa whole experience mo, ano yung pinaka nakakatakot para sa'yo? Sa akin yung pinaka nakakatakot, yung sabi ko nga sa'yo, di ba yung nasa floating restaurant tayo? Di ba sinabihan nga kita doon, sana nagbigay man lang sila ng life jacket. Parang kung magkano-ano man, may life jacket tayo, pati yung mga taong hindi marunong lumangoy. Kasi nga di ba, napapansin nga natin, pag once umanong malakas, yung mga tabla parang natatanggal doon sa mga pinakuan niya. Tapos yung hangin, pati yung ulan, grabe, as in dilubyo na talaga, dumidilubyo na talaga yung paligid, guys. Yes, ako naman, ang pinaka nakakatakot, ito na yon. Umakyat na kami sa may bangka namin, di ba? Guys, walang ibang naganap, kundi mag-umpugan yung dalawang bangka na magkatabi. Ay, grabe talaga yung mga sigaw ko. Tapos makikita mo talaga, nagsisigawan na talaga lahat. And then finally, nakaalis na yung isang bangka. Napag-alis naman yung isang bangka, eto namang driver namin, hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla niyo bang yung mabilis na pag-ikot? Ay guys, bigla kaming umano talaga. Nagsigawan, hindi na namin yung napakita. Pero meron dong time na eto, yung nakikita niyo yung medyo itong foreigners na to, bigla siyang yung napahiga. Oo, kasi yung inuupuan niya natanggal yung pinaka-screw dun sa pinaka-bangka. Yes. Kasi guys, tumalon talaga yung niya, upuan niya. So, the rest, yun na yung napanood ninyo sa video. And the rest ay
history na lang. So guys, supposedly may kasama yung sunset. Yun yung sinasabi ko kay Enzo, isa yung sa pinaka na-enjoy ko before kasi yung sunset noon, parang pupunta kayo dun sa may pinakagitna ng lake and then naghahabulan yung mga bangka kasi kung saan may pinakamagandang spot ng sunset and then naabangan ninyo yung sunset, napaka-peaceful. Yun yung hindi nyo nakita today at hindi na-experience ni Enzo. But sa may pinakakabuuan, sa totoo lang din naman, nakaka-enjoy pa rin naman siya. Oo. Pero yun nga meron talagang mga bagay na hindi talaga natin may iwasan. Especially sa amin na lagi nagtatravel. You know, kapag lagi ka na nagtatravel, mas prone ka sa maraming mga hindi magandang pangyayari. So for sure, katulad nyo, kahit kayo, minsan nga, di ba, sa isang taon, 5 araw lang kayo magta-travel, natsitsyempoan nyo pa isang araw na nagkaka-aberya. Lalo na yung mga katulad namin na nagta-travel lagi, marami kayong aberya na talagang mararanasan yung iba, sinishare namin sa inyo, nakita nyo naman, yung nahuhold kami, naliligaw, and yung mga ganito. Yung pakiramdam namin, kailangan namin i-share, sinishare namin sa inyo para matuto din kayo or para meron kayo matuklasan sa amin. And then, para mapaghandaan nyo yung mga bagay na hindi namin napapaghandaan. So, ito kasi weather yung kalaban natin, hindi natin siya talaga mapapaghandaan. Pero, the best time daw talaga na magpunta dito sa may Kampong Fluke ay every October to January. Yun daw talaga yung maganda. Yun yung na-tsempohan ko last time. Kasi from rainy season, kumbaga yung tubig from bundok, bumaba na. Yes, yun daw pala yung nagiging tubig doon. Pero yun nga, ikaw, kumusta experience mo? Naapektuhan ba? Okay naman, kasi kumbaga, ang pinaka naging highlight naman kasi yung Kampong Fluke na adventure natin, yung mga bahay dun sa yung way of living ng mga locals dun. Yes, ang dami yun yung namin pinaka, natutunan. ay Diyos ko guys, grabe. Yung mga bata dun, di ba pag picture mo sila, naging umaaura talaga yung mga bata. Yes. Sanay na sanay talaga sila. Yun yung nakakatawa dun. So, anyways, yun lang. Hindi talaga ito maiiwasan na timing na sa amin nangyari. Pero, kung tutuusin, talagang yung experience naman namin, maganda pa rin naman talaga. Pero yun nga, and awa ng Diyos, ligtas naman kaming lahat. Pero syempre, kung meron lang talaga, sana, next time, maisip nila na magkaroon ng life vest. Kasi, yung takot namin triple. Una, takot na nga kami na ganun yung weather. Pangalawa, takot na kami kasi walang life vest. Pangatlo, takot na takot kami kasi hindi kami marunong lumangoy. So, yun lang naman. So, sana kahit pa paano na-enjoy nyo pa rin itong ating journey for today. Sabi ko nga sa inyo dun sa intro natin, di ba? Iba't ibang experience, iba't ibang emotions yung mafe-feel ninyo while watching this video. Mas maganda na ipapakita na namin sa inyo yung totoo kasi pakita namin puro maganda lang. Walang ganun. Walang perfect travel. Kami din, ang dami naming bagay na first time natututunan na first time na na-experience. At saka kahit pa paano matagal na tayo nagka-travel, we're open pa rin na matuto sa mga bagay-bagay. Yan ang importante, matuto tayo. Diba? So guys, just in case lang, ito nga palang tour na to, ang pangalan niya ay Kampong Fluke. Dito sa hostel namin, $16 lang siya kapag dito yata kayo naka-stay. Hindi ko alam kapag ka-walk-in. Tapos meron din siyang $19 sa labas. So depende. So pumapatak siya ng $16 to $19. Now, kapag ka naman gusto nyo talaga iplano yung trip ninyo, meron din siya sa Klook, available siya sa Klook. Ito yung price niya, and then para magkaroon kayo ng discount, gamitin nyo lang yung aming promo code, the Go With Mel Klook, para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Pero syempre kung saan kayo makakamura, ganun yung gawin ninyo, yun ang mas importante. So maraming salamat po ulit. And I think kasi wala talaga na kami masyadong ganap dito sa Cambodia. So malamang, ito na yung last vlog namin sa Cambodia. So now, ito na yung ating country number 2 sa Indochina. Papunta na tayo sa country number 3. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Indochina Travel Vlogs. Bye everyone!